Ama namin Diyos, maraming salamat po. Sumapit ang araw at oras ng aming pagsamba. Salamat ng napakarami sa bawat pagsamba namin. Dadarama ka namin sa aming mga puso. Narito ka, Ama, sa aming pagtitipon. Palibasa'y nababatid mo, kailangan ka namin. Inaaliw mo ang iyong mga anak habang kami ay umaawit ng pagpupuri sa iyo. Pinasisigla mo ang aming kalooban. Natatatag mo ang aming mga puso. Salamat po sa kabila po ng aming abang kalagayan. Patuloy naming na isa sa katumparan ang napakahalagang pananagutan namin na ikaw ay aming sambahin habang kami ay nabubuhay. Salamat po sa kabila ng marami naming pagkukulang at pagkakamali. Inuunawa mo ang iyong mga lingkod. Bibigay ka lagi ng pagkakataon para kami makapanumbalik sa iyo. Narito kami magkakapatid, nangangayupapa ang aming mga puso. Patawarin mo kami, Ama, sa aming mga sala. Linisin mo po ang aming mga puso at kaluluwa. Hayaan mo po maisagawa namin ang isang katampatang pagsamba para sa iyong kalwalhatian. Panginoong Yesus, salamat din ng marami sa iyo sa paglalakbay namin sa daigdig na ito. Ikaw ang aming alalay at sanggalang. Salamat, Panginoon. Patuloy mong tinatanglawan ng aming mga puso. Ginagabayan mo kami sa paglalakbay. Ang matibay na katunayan ay narito kami. Maliwanag sa puso namin ang mga aral mo. Siyang sinisikap namin maisakatuparan. Panginoon, pakitanggapin mo rin kami. Maawa ka po, tanggapin ang aming mga pagsamba. Nilulwalhati ka ng aming mga kaluluwa. Ama, nakagaya kaming tumanggap ng mga salita mo. Mga leksyong inihanay pa ng sugat ng kapatid na Iranyo Manan. Napakahalaga sa buhay namin, lalo na sa mga panahong ito ng mabigat na pagsubok sa iyong iglesia. Tulungan mo sana kami, mga salitang ito, mga aral mo, siyang patuloy na gumabay sa amin at magbigay liwanag sa daan namin para kami po ay makarating sa kaligtasan. Malagi po kaming matibay na nakaunay sa diwa't layunin ng pagsusubong mo sa mga huling araw. Patuloy mo kaming tulungan makapamalagi ng hahawak sa mga aral na kanilang itinuro sa amin. Magalang po naming hinihiling ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Mga mahal na kapatid, malinaw po na itinuro sa atin na hindi sapat na tayo ay kaanib lamang sa Iglesia ni Cristo. Hinahanap ng Diyos ang katibayan ng ating pananampalataya. Pagsunod sa kanyang mga kautusan at ang pagtatalaga sa paglilingkod sa kanya.
Kaya kung paanong bawal sa Iglesia ni Cristo ang tamad sa mga gawaing panlupa, lalong bawal ang tamad sa mga gawain sa paglilingkod sa Diyos. Ano po ang katunayan? Ano po ang tinatawag na kasalanan? Sa unang Juan 3:4, ang sabi, ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Kaya ang sino mang lumalabag sa kautusan ng Diyos ay nagkakasala. Bakit isang kasalanan na ipagwalang bahala ang paglilingkod sa Diyos? Ano ba ang utos ng Diyos sa mga naglilingkod sa Kanya? Sa Roma 2, at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Pag sinabing huwag, ibig sabihin ay bawal, di ba mga kapatid? Katulad po ng huwag kang papatay, o kaya huwag kang makikiapi, etc. Ito naman, ang sabi ng Biblia, huwag maging tamad. Kaya bawal ang tamad sa paglilingkod sa Diyos. Ano gusto ng Diyos? Buong puso. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Makasipag. Sapagkat ang mga tamad at hindi nakatalaga sa paglilingkod sa Diyos ay lumalabag sa utos ng Diyos. Ito ay isang mabigat na kasalanan sa harap ng Diyos. Ano katunayang mabigat na kasalanan? Ang katamaran at hindi pagtatalaga sa paglilingkod sa Diyos. May kinalaman ba sa pagtatamo ng kaligtasan at mga pangako ng Diyos ang paglilingkod sa Kanya na may kasipagan? Hebreo 6:11 hanggang 12. Opo. Ang sabi ng Biblia, huwag kayong maging tamad. Napansin ba ninyo? Lalo na naman yung huwag kayong maging tamad. Kanina, yun ang sabi sa Roma, si Apostol Pablo. Huwag maging tamad. Magpakasipag. Ito naman, huwag kayong maging tamad. Katumbas ng dapat maging masipag. Diba? Tularan ninyo ang mga taong dahil sa kanilang pagtitiis at pananalig sa Diyos ay tumatanggap ng mga ipinangako niya. Sa makatwid, ang mga tumatanggap ng mga pangako ng Diyos ay hindi tamad, kundi matiisin at mananampalataya. Matatag ang pananalig sa Diyos. Lalo na sa mga pagsampa. Aktibo sa paglilingkod sa Diyos. Lalo na sa pagsampa. Maging sa pagdalo sa mga pagpapalat. Kung ang tamad ay hindi tatanggap ng mga pangako ng Diyos, ano ang kanilang magiging wakas? Sa Mateo 25:26-30, yan ay talinghaga ni Kristo. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang talinghaga, ang aliping masama at tamad ay inyong itapon sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. Ano po ang katumbas? Hindi sila maliligtas. Manapay itatapon sila sa apoy na walang hanggang kaparusahan sa araw ng paghukom. Dito natin makikita ang malaking pagkakaiba ng magiging wakas ng masipag sa paglilingkod sa Diyos at tamad. Ano pagkakaiba? Ang masipag hindi lamang matatamo ang mga pangako ng Diyos dito sa lupa, kundi sila'y maliligtas sa araw ng paghuhukom. Sa kabilang dako, ang tamad, hindi lamang hindi pagpapalain ng Diyos sa buhay na ito, kundi parurusahan pa sa apoy sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Kaya huwag sana tayong magkaroon ng maling isipan, mga kapatid. Dahil sa ating sitwasyon sa kasalukuyan,
ay hindi na tayo magpapakasigla sa paglilingkod sa Diyos. Tandaan natin na tayo ay kabilang sa mga tunay na kaanib sa Iglesia ni Cristo na naninindigan sa katwiran. Kaya tayo ang unang dapat na makita ng Diyos. Masipag, masigla, at masigasig sa paglilingkod sa Kanya. Sa anong gawaing paglilingkod sa Diyos tayo dapat magpakasipag at nagtatalaga? Ano po ang responsibilidad ng lahat ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na dapat tuparin ng buong pagtatalaga? Pakinggan ninyo sa Roma 12:11, pagkatapos ay 10, at pagkatapos ay 13. Ang sabi ng Biblia, magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Naroon na naman. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Huwag maging tamad. Pakasipag sa paglilingkod sa Panginoon. Anong uring paglilingkod? Buong puso. Ano ang isang mahalagang bahagi ng paglilingkod sa Diyos? Na dapat tayong magpakasipag. Ang sabi, magmahalan kayo bilang magkakapatid. Paano? Ang sabi, tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid. Pansinin natin, mga kapatid. Ito ay tungkulin ng lahat ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Mahalagang bahagi po ito ng ating paglilingkod sa Diyos. Dapat po nating pagtalagahan ng pagmamahal sa mga kapatid sa pamamagitan ng pagtulong, lalo na sa mga kapatid na nangangailangan. Lalo na sa mga naging biktima ng pag-uusig at pang-aakit. Ang hindi pagsunod sa utos na ito ay kasalanan. Salamat ng marami sa Ama. Marami sa inyo ay pasado sa bahagi. Tinutupad ninyo ang napakahalagang bahagi ng paglilingkod ninyo sa Diyos. Ang pag-ibig sa mga kapatid sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila sa panahon ng pangangailangan. Higit sa lahat, dapat pagtalagahan ay ang pagdalo sa mga pagsamba. Huwag na huwag po nating pababayaan ang pagdalo sa ating mga pagkakatipon upang magbigay luwalhati sa Diyos. Maaaring sabihin ng kapatid, hindi ko po pinababayaan ang pagsamba. Masipag at aktibo po ako sa pagdalo sa ating mga pagtitipon. Ano? Paano tayo umaharap sa pagsamba? Paano dapat hanapin ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang Diyos sa bawat pagsamba? Kailangan mo ay nasasabi at nauuhaw sa Diyos. Katulad ni David, ang sabi niya sa awit 42, kung paano humihingal ang usa sa pagkauhaw sa tubig ng mga batis. Gayon, humihingal ang aking kaluluwa sa pagkasabik sa iyo, O Diyos. Pinauuhawan ng aking kaluluwa, Diyos, ang buhay na Diyos, kailan ako paririto at haharap sa Diyos. Nahanap niya pagsamba. Diba mga kapatid? Alam nyo ba yung usa? Maaaring di po tayo nakakita ng usa. Pero siguro, kahit sa telebisyon, sa mga palabas, o sa internet, nakakita na tayo ng usa. Yung humihingal na usa dahil sa pagkauhaw sa tubig. Diba? Humihingal yun dahil sa kasabikan sa tubig. Kasi uhaw na uhaw siya. Gayon, humihingal ang aking kaluluwa sa pagkasabik sa iyo, O Diyos. Ganito sana tayo, mga kapatid. Ganito sana ang ating nadarama sa bawat. Hindi ito magagawa ng dumadalo nang hindi nag-uukol ng paghahanda ng sarili. Diba? Paano natin patutunayan na tayo ay nasasabik at nauuhaw na makapiling ang Diyos sa pagsamba
Sa awit 63:1, ang sabi ng lingkod ng Diyos, "O Diyos, ikaw ay Diyos ko. Hahanapin kitang maaga. Kinauuhawan ka ng aking kaluluwa. Pinananamikan ka ng aking laman sa isang tuyo at uhaw na lupa na walang hahanapin kitang maaga." Sa mga tuwing dumadalo siya ng maaga sa takdang oras. Kaya yung pahuli-huli sa pagsamba ay katunayan ng kawalang pagpapahalaga sa pagsamba. Ang ganitong uri ng kaanib ay hindi naghahanda. Kaya lumilitaw na ang kanyang pagsamba ay isang ritual na lamang. Hindi lamang ayaw ng Diyos ang ganitong uri ng pagsamba, kundi hindi ito makapagdudulot sa Kanya ng kaluhuran. Kaya tiyak na hindi pagpapalain ang ganitong sumasamba. Ano gusto ng Diyos na makita sa atin sa pagharap natin sa Kanya sa pagsamba? Sa Roma 12:1, ang sabi ng Biblia, "Mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos." Sapagkat kung hindi ganito ang ating pagsamba sa Diyos, kung hindi natin naihaharap sa Diyos ang ating sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya, ay hindi natin nagagawa ang karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. Baliwala. Nawawala ng kabuluhan ang ating pagsamba kung hindi ganito. Kaya ano ang dapat nating tiyakin sa bawat pagdalo sa pagsamba? Dapat po nating tiyakin na nakatalagang lubos ang ating buong pagkatao sa pagsamba sa Diyos. Paano? Huwag tayong papayag na maging presente lamang ang ating pisikal na katawan, subalit ang ating puso at diwa ay wala naman o kaya'y naglalakbay. Huwag, mga kapatid. Ano pa ang dapat maging estado natin sa pagharap sa Diyos sa pagsamba? Dapat tayong maging handog na buhay. Anong uring handog? Banal at kalugod-lugod sa Diyos. Paano yun? Panatilihin natin ang malinis at banal na pamumuhay. Buhay tayo ng ayon sa mga aral ng Diyos araw-araw. Saan man tayo naroroon, saan man tayo makarating, anuman ang maging sitwasyon ng ating buhay. Ang mga nagsasabing Iglesia ni Cristo daw, pero nabubuhay sa kasamaan, sa bisyo, sa katiwalian, pagsisinungaling, sa pandaraya, at iba't ibang uri ng kasamaan at kasalanan. Kahit pa sila sumamba araw-araw, pero hindi nila magagawa yung karapat-dapat na pagsamba. Sapagkat paano nila maihahandog ang kanilang sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos, kung nabubuhay sila sa kasamaan. Kaya mga kapatid, sa ating abang kalagayan ngayon, opo, napakahirap ng ating sitwasyon. Madalas naming sabihin sa inyo, hindi namin alam saan kayo naroon. Kung ano ang pinagdaraanan ninyo ngayon, araw-araw, kung ano inyong binabaka. Pero magkagayon man, mga kapatid, bilang mga Iglesia ni Kristong naninindigan sa katwiran, lagi tayong mabuhay ng malinis at banal. Opo, nagkakamali, nagkukulang. Pero alam ng Diyos ang laman ng ating puso, magsikap tayo na mabuhay ng malinis at banal at matuwid sa Kanyang paningin. Upang sa ating pagharap sa Kanya, sa ating mga pagsamba, magiging karapat-dapat ang ating pagsamba para sa kalwalhatian ng Diyos. Pagkaganyan ang ating mga pagsamba, mga kapatid, ano biyayang tatanggapin natin sa bawat pagsamba kung lubos tayong nakahanda at nakatalaga
Tiyak na tatanggapin at pagiging tapat ng Diyos ang ating pagsamba, katulad ng masayang pagsamba noon ng mga Israelita. Ang sabi ng Biblia sa ikalawang Kronika 15:15, ang kanilang masayang pagsamba ay tinanggap ng Panginoon. Nalugod siya sa kanila, kaya binigyan sila ng Panginoon ng kapayapaan. Kaya kung gusto nating pagpalain tayo ng Diyos sa bawat pagsamba, ganap tayong maghanda, bispiras pa lamang ng pagsamba, nananalangin na tayo at nakikiusap na paging tapatin ang ating gagawing pagsamba. Saan man kayo naroon, mga kapatid, saan man tayo nakatira, pagsapit ng takdang oras ng ating pagsamba, magkaisang lubos ang ating mga puso na ihanda italaga ang ating sarili para sa isang pagsamba na kalugod-lugod sa Diyos. Bago pa sumapit ang takdang oras ng pagsamba, mag-ukol na tayo ng mga panalangin at italagang lubos ang ating sarili, ang ating buong pagkatao. Kapag ganito tayo humaharap sa Diyos sa pagsamba, tiyak tatanggapin tayo ng Diyos. Tiyak na malulugod siya sa atin. At 100% na pagpapalain tayo ng Diyos. Bibigyan niya tayo ng kapayapaan. Mga kapatid, hindi po ba ito ang mahalaga sa buhay natin, lalo na sa panahong ito, na ang daigdig ay punong-puno ng kasamaan, kaguluhan at kasakunaan. Kaya ang buhay ng tao ay walang kapayapaan. Pagkagayon man, tayo ng mga hinirang ng Diyos na masayang sumasamba sa Kanya ay mapupuno ng kapayapaan at pag-asa. Ito sana ang ibasbas ngayon ng Diyos sa atin, sa ating pagsamba ngayon. Mayo kayo, mga kapatid, at tayo po ay mananalangin. Ama naming Diyos, salamat po ng marami sa iyo, Ama. Narito kami sa pagsamba. Hindi mo binigo ang aming mga pag-asa na ikaw ay aming makapili para kami muling makahugot ng lakas at magkaroon ng panibagong pag-asa. Salamat ng marami, Ama, sa liwanag ng iyong mga salita. Pinaunawa mo't sinariwa sa amin kung gaano kami kapalad na kami pagkalooban mo ng karapatan para maisagawa ang tunay na pagsamba sa iyo. Sapagkat maraming taong nagsasagawa nito, pero sa iyong harapan ay walang kabuluhan, ay hindi mo tinatanggap. Kami, Ama, Ama man ang aming kalagayan, ngunit ang aming pagsamba, siyang hinahanap mo, siyang inaasahan mo sa amin. Nagiging dapat mo ang aming mga paglilingkod at sa pagsamba namin, pag naisagawa namin ang isang katampatang pagsamba, nangako ka na ikaw ang magpapala sa amin at bibigyan mo kami ng kapayapaan. Nakikita mo naman ang aming mga pagsisikap, kung paano namin pinagtatalagahan ang mga paglilingkod sa iyo, lalo na ang pagsamba sa kabila ng pag-uusig at pagdigipit sa amin. Hindi namin pinapayagan na mapapayaan namin ang pagsamba. Kasi Ama, paano ka namin iiwan? Paano namin papabayaan ang pagsamba? Sa pagsamba tulad ngayon, narito ka sa piling namin. Dito ka namin nakakapiling. Dito mo kami pinalalakas. Dito mo kami binibigyan ng pag-asa. Dito inaaliw mo kami.
sa aming mga kalambayan. Tulad ngayon, kanina pa sa pagsisimula, narito ka lamang. Salamat ng marami. Binigyan mo kami ng kaaliwan. Maawa kasi yung mga anak. Wala kang lalak naman sa amin. Dalawin mo bawat anak. Saan man ako kami ng mundo naroon. Maawa ka, Ama. Dalawin mo kami. Ligapin mo bawat pamilya. Alalahanin mo ang mga magulang. Kunitayin mo ang mga anak. Maawa ka lahat kami. Lubusin mo ang aming kagalakan. Tulungan mo po kami lahat. Lubos naming mapagtalagahan ang mga paglilingkod sa iyo. Huwag naming pababayaan ang mga pagsamba kahit anong mangyari. Panginoong Hesus, ipamagitan mo kami sa Ama. Huwag mo kaming bibitiwan, Panginoon. Mabigat ang mga pagsubok. Ng kahirapan ng kalooban ng aming isipan at pisikal na katawan. Maawa ka, Panginoon. Bigyan mo kami ng kapayapaan. Tulungan mo po kami lahat. Masaya naming mapagtiisan ang lahat ng bagay. Buong tiyaga kaming magpatuloy anuman ang kalagayan namin sa buhay. Patuloy kaming maglakbay hanggang sa wakas. Marating namin ang hangganan. Tiyak kami ng kaligtasan at ng buhay na walang hanggan. Ama, huwag mong pababayaan ang mga may sakit. Alalahanin mo sila. Pagalingin mo sila. Puntahan mo sila sa kanilang tahanan. Kung mayroong nasa pag-abutan, talawin mo sila. Ibangon mo sa maligang karamdaman. Aliwin mo po mga nalulungkot. Lunasan mo aming mga suliran. Ama, di namin nalilimot idalangin sa iyo. Mga kapatid namin patuloy na inuusig at inigipin. Ang mga nagsisipagtago ang kagayon. Lalo na ang pamilya ng kapatid na Eranio Manalo hanggang ngayon ay nagtatago. Huwag mo silang pababayaan. Saan man sila naroon, lagi mo silang palakasin at bigyan ng inspirasyon. Lalo na ang nasa bilangguan. Huwag silang mawawala ng pag-asa. Patuloy mo silang lingapin. Ibiyaya ang kanilang pangangailangan. Tulungan mo po kaming lahat. Matyaga namin hintayin ang araw na itutuwid mo muli ang lahat ng bagay sa iglesia. Huwag kaming mawawala ng pag-asa. Huwag kaming maiinip. Matatag na pagtindigan kami at paghintay ng araw ng katuparan ng iyong pangako. Nananali kaming lubos, Ama. Nagiging dapat mo kaming lahat at binasbasan mo kami sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.